この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 What up? Nagbabalik mula sa isang matagal-tagal na hiatus. Hiatus. 2 buwan na hiatus yun, pare. Grabe, no? Oo nga. Maraming ganap eh. Ayun. So, life happened for all of us dito sa Tito Tea Time. Kasi before nun, wala kaming buhay. Get a life. Kaya lagi kaming nandito, magkakasama kami. So, for 2 months, nagkabuhay kami. Nagkabuhay kami, na nagkaroon din kami ng mga kabisihan sa buhay. Mm-hmm. At eto po ulit, nagbabalik ulit ang inyong mga, ano ba? Hagabol. Pinaka-hagabol. Laging fresh, laging mabango. Di ba po? Paamoy nga. Nope. Nope. Yun, so eto nga pala ulit ang Tito Tea Time. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Oo nga, para nga pala doon sa mga bago nating subscribers. Sorry po at wala kaming bagong video recently. So yun, ako nga pala ulit, si Tito Check. And with me are Tito Pao. Tito Mark. Yolo. And Tito Rapi. Yun, at kami ang Tito Tea Time. Walang nang isa para maging super set. Hindi, yung una namatay. Nawala kulay yun, anong kulay? Ito si Recum, pare. Ako yung kulay blue. Oo, yung kulay blue. Yung may sungay na gano'n. Si Rapi yung kulay green. Okay. Ako yung red. Oh, si red. Si Genio pala yung nawawala, pare, si Genio. Naging palaka eh. Namek. Ako pa leader. Pag pula, laging leader eh, no? Hindi, si Genio nga yung leader eh. Siya yung violet na si Genio Forces. So yun, nga pala. Na-miss ko kayo, men. Ako din. Ang ina, 2 buwan tayong walang ginagawa. Ako, wala lang akong magawa eh. Si attorney, siyempre, palagi busy Iba namimiss ko eh. Namimiss ka, ang tanong, namimiss ka ba? Yan ang tanong dyan. Siyempre. The $1 million question. Oo, di ba? ₱1,000,000 lang. Hindi afford. $1,000,000. Around $50,000 lang, tol. 20 lang, baliw. $25,000. Oo, 25 nga pala ngayon. Ayun. Malaki nga pala. So, eto, men. Ano ba? Kamusta nga pala ang yun? Ang eksena ngayon. Ayun, kinabahan ng last 2 months kasi puro bagyo, hinayo pa. Oo, yun. Isang linggo, 3. Oo. Napakahirap ng dinaanan natin nga yan. pala, Kaya hindi tayo kasi nakapagkita-kita din nung early September. Kakabagyo lang nung nag-film tayo about yung baha tsaka kay Carlos Yulo, di ba? Yun. After that, nakakuha ako ng work. Nagkaroon ng bagong ngipin. Nagkaroon ng bagong ngipin. So, Galing nga eh, hindi masyadong nag-iba doon sa dating itsura. Oo, di ba? Galing nung Pumuti lang. nung hulma. Pumuti. Optic white eh. Baka naman. All gay. Baka naman. Actually, Pepsodent. Baka Kaya lang kapit. para makapit yung postiso, Polydent. Polydent. Hindi, yung material. Yung pandikit sa postiso. Brand yung Polydent. Brand yung Polydent. Okay. Polydent, Pepsodent, parang yan yung generic niya. Ganun ba yan? Parang yun yung for sensitive teeth eh. Parang, Alam ko yung Pepsodent kasi, eh. toothpaste nung panahon ni Willie, kino-commercial niya, sinasayaw yun ng mga Will Time, Big Time girls eh. Giling-giling. Oo. Giling-giling. Giling-giling. Hanggang matunawan taba. halatang nanonood ng mga show ni Willie dahil sa dancer eh, no? Lalo na yung pag yung pasok, tapos yung gumagano, sumasayaw, Silo Ningning, tapos yung bumubuka-buka ka pa on stage. Kilala niyo pa ba yung mga pumpkin, Silo Ningning? Kilala pa naman nila siguro. Baka, nasa ere pa si Willie eh. Ang Which kilala. is, tatakbo nga palang senador, no? Nag-file ng COC parang parang 2 days ago, no? Ay, alam mo, gusto ko rin i-topic yan kasi, di ba, sinong ulit yun? Yung Rosmar na vlogger, tapos si Diwata. Si Diwata. At saka si Rasta, yung dati nang nag-file yun, Si di ba? Rastaman? Si Zombie, Half zombie, half human. half zombie, half Rasta. Hindi ba siya yung magtatawag daw ng Gundam noon, ng Justice League? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa ba yan? Si Rasta yung I identify as a zombie. Literal. Siya yung Z to sa LGBTQ. Same Z. Last letter. Yung Z. Ano yung Z? Zombie. Zombie. Grabe po siya.
Diba? Yun na, yung ano, kasi mag-e-election sa November. Oo. Midterm selection. November? Next year pa. Next year. May pa baliw. ba? November yung local lang. Oo nga mga pala. barangay. Oo. Meron na sa barangay. Oh. Hindi, dati pa yun. Next Yun year. ang November. Next year ang midterms. May din. Same lang. Ng Mayo. Grabe. Oo, ang simula ng kampanya sa January pa yata eh. Kasi nga, ano pa yun, tin out pa yung listahan ng mga epal. Literal epal. Pero ang bilib ako talaga yung Comelec, talagang papayagan pa nilang magrehistro si Go Waping. Yun ang sabi nila eh. Parang si Kibuloy din eh. Hapayagan talaga nilang ang disqualification daw comes after. Yun Pero nga. kung makakapag By December nga yun. register, Pwede pa rin mag-register. silang Pero tanong na lang kung tatanggapin nga. Hindi, siguro by the virtue na rin of having a Comelec, hindi dapat nangyayari yung ganyan eh. Kung alam ko lang na ito sana magiging topic natin, nag-review sana ako ng election loss ko eh, di ba? Hindi, na-topic lang naman. Tawan-tawa nga ako nung nakita ko si Ninong Rai nag-post, tapos may hawak na papel. Ako po si Ninong Rai, ito po ang aking, tapos nakaganyan na papel, naka-zoom out, tapos nung zoom in, nasulat, binangkal recipe. Ang tawag niya doon, Certificate of Delicacy. Certificate of Delicacy, tol. Sarap nun, sarap. Binangkal? Binangkal recipe. Ano yun? Hindi kasi meme yun, pare, meme. Okay. Copy-paste, kina-copy-paste mo sa mga, sa mga comment section ng mga, yung mga videos ng mga vlogger na ganyan. Makikita ka doon, binangkal recipe. Wala lang, panggagago lang. Hindi, parang yun yung nilalagay nilang caption para sa false, anong tawag doon? False information? Hindi false information eh. Hindi ko maalala. False Asia. Nasa dulo ng dila. False reach? Parang false reach. False algorithm. False okay, algorithm. pwede. Kasi ang dami ko rin nakikitang ganyan na Tesla Cybertruck. Yung description ng mga shorts. Mga shorts, yun ang nilalagay nila. The Tesla Cybertruck is a blah blah blah. Oo, kasi may nakita rin ako kung ano-ano namang scientific terms yung dinidescribe eh. Iba yung video, nakakatawa yung video. Tapos sa baba, parang naglalagay ng the word ganto came from the etymology of ganyan-ganyan. Parang siguro, ewan ko. Para lang lumabas yung video. Any chance to fool the algorithm kasi pag wala akong magawa, ang ginagawa ko, nag-doom scrolling ako sa IG ng mga reels. Tapos pag natawa ko, sisend ko sa kanya sa mga ibang barkada namin. Ikaw pala yun, yung tropa na nagsisend ng mga reels. Kami. Yun ang love language sa Instagram. Tapos ang makikita ko doon, yung gusto ko mag-comment sana pero naiinis ako eh. Kasi here is the information about sa Tesla Cybertruck. Kasi here's a brownie recipe. Pare, teka lang. Yung mic mo sideways. Yung mic mo sideways, pare. Yun, Hindi nakaturo sa'yo yung mic. Sorry na. Malakas pa naman yan. Buti narinig siya. Oo. Sorry mga Gen Z, millennial lang po. Sorry mga Gen Z, millennial lang po. Ayan, continue. Asan na ba ako? Naligaw. Yung mga Tesla Cybertruck. Yung gusto kong i-like, mag-comment yung mga ganyan. Pag nakikita ko, ini-scroll ko na lang. Di na ako nagre-react eh. Doom scrolling. Ano ba sabihin ng doom scrolling, tol? Yung maghapon, yun lang yung ginagawa. yung brain dead, yung brain rot. shut off. Yung naka-brain shut off lang yung mga lalaki pag nanonood ng TV, di ba? Kasi ganun na eh. Yun na pala bago ngayon, yung kung tawagin ng mga Gen X ay yung nothing box. Channel surfing, ganun lang. Nothing box o kaya channel surfing, ganun. Yun naman yung ginagawa natin, doom scrolling. Parang pag yung may girlfriend ka o asawa ka, ayaw mo siyang katabi. Pero gusto mo siya nasa kwarto, sa peripheral mo lang. We want to be alone but not lonely. Parang ganun. Leave me alone, but don't leave me. Okay. Sige, understood. Yun, ang daming mga kalukuhan nitong nangyaring Actually, nung nag-hiatus tayo, hindi pa ganun kasikat sino Malupiton. Hindi pa ganun kasikat. Yung parang ang lumalabas pa lang na nag-viral sa kanya, yung beanie. Yung naggumawa siya ng beanie card si Malupiton. Tawa-tawa sa itsura. Yung pa lang yung viral niya, pare. Pagkatapos ng hiatus natin, siya Bossing! Kaya nga eh. Bossing!
Ganda, di ba? Gusto mo, palo ko pa sa ito eh. Sabi, ano to? Paano nyo ako matatandaan? Madali ka lang matandaan. Kita ko nga yung mukha mo eh. Mukhang burat. Gagamot. Bastusan talaga eh. Ngayon ko lang naalala, sila pala yung gumawa yung rap na pang loko-loko. Yung tapos yung kasama niya yung maliit na lalaki, yung Gumagaya ng parang ano ba to? Si Donald Duck? Magsalita. Yun na yung rap nila. Damn, sila pala yun. Tangin na, ang creative na mga loko-loko. Oo. Tapos ang dami na pala nilang ginagawang parang tropa lang din natin, pero mas Gen Z version. Kasi tayo mga millennial, tumatanda na tayo, nagre-refine na yung pagtatay na yung taste natin. Yung jokes natin, pang edad na lang. Kumbaga yung humor natin noon, wala pang ganitong mga pad eh. Oo, wala pang vloggers. Naging in ba tayo sa mga jokes na ganyan? Parang hindi ko naman naramdaman sa akin hindi, kasi parang laging natin. out of time yung joke ko eh. Diba yung parang yung panahon natin na nanay mo, Tiger Woods. Oo, yun. Diba? Utot mo, bilog. May shape. Na-revive nga yung puwet mong may racket eh. Oo, habagay. Diba? Ginagamit ngayon. Ginagamit ulit ngayon ng mga bata yung kasi puwet mong may racket Tito Rapi, ang humor niya noon, mang na-nut slap yan eh. Oo. Yep. Hindi, slapstick na diba? Yung slapstick na hindi slapsticks yung sa kanya eh. Violence talaga eh. Violence. Straight up violence. Oo. Natatawa tuloy ako yung mga Gen Z ngayon na siguro nakakatawa yung ginagawa niyang nut slap pag binidyohan mo na slow mo na yung bigla siyang gigilid. Ganun siya. Tapos yung backhand talaga eh. Hindi, i-zoom in mo dun sa crotch nung tatamaan. Yung nagwe-wave pa. May ripple effect. Parang ginawa na pala sa movie yan. Yung A Clockwork Orange, yung nut slap. Oo. Inaglalakad lang sila ng sabay-sabay na apat. Tapos biglang tumalon sa gilid yung isa, hinampas niya ng... Pag ganun talaga. Baston na. Baston. Yung, anong tawag doon? Yung, codpiece. Kasama niya, pinalo niya gano'n. Tapos naka-slow mo. Okay. A Clockwork Orange. Jackass eh. Doon lagi na yun. Yun yung definition ng You Rock My World. Oo. Kasi, yung generation natin, Jackass humor pa yun. Siyempre. Sakitan pa. Ano Sakitan pa nga eh. Hindi na slapsticks yun, violence lang talaga. Kumbaga pero, yung sakitan natin, safe sakitan. Putang ina. Nakita mo yung mga safe trending ba yun? na Safe ba yun? Naaalala mo halos henerasyon ang mawawala sa akin eh. Hindi. TikTok viral na Yung tatalon tapos swipe mo yung paa. Tatalon tapos sinuswipe nila yung paa. Yun, deadly Yun talaga talagang yun nag-i-islam yung likod ng ulo o kaya yung noo. Mas malala yung pare, ang daming na-injured o kaya dahil yung doon. yung pellet ng Tide na kiniinom. O yung kinakain nila yung Tide Pods. Tsaka yung magkakaibigan ng bucket sa ulo. Diba? Babalik ulit tayo sa sa Darwinism. Dahil sa mga devolution, hindi evolution. Devolution. Hindi, actually at least namamatay yung mga tanga, diba? Well, yung mga yung mga uto-uto, kaso yung mga naniniwala sa influencer. Paano na yan? Maganda na yung medical natin, field. Oo nga, nabubuhay ulit sila. Na yung ganun din, At ang dapat yata nag-medicine ako. Hindi. Pero kasi ang humor din naman natin noon nung sa ating mga millennials eh. Oo. Kumbaga kasama pa tayo sa mga nagbibitaw ng mga jokes na hindi na jokes that won't fly today. Oo. Noon kasi wala tayo masyadong filter. Kaya nga, feeling ko ngayon, kailangan ng mga comedy bar na yun na pinanganak. May limit lang. Hindi pwede 2004 pababa. Kasi pag 2004 pababa, ang dami mong iingatang punchline eh. Tama. Kumbaga, actually, nakikiano na nga yung mga 20s din ngayon eh. Yung mga mga tail end ng na alpha tail end ng millennials. Okay. Mga tail end ng millennials nakikigano na rin sila eh, 'di ba? Medyo weird pero sige. Ewan, pero sa parang may nabasa ako ang mga woke daw sa Hollywood parang unti-unti nang nawawala eh.
Hindi kasi nagfa-fight back na rin siguro yung ibang tao na ano ba naman, napaka-sensitive yun naman. Lahat na lang ng bagay. Dave Chappelle. Realize ng iba. Dave Chappelle, wala siyang pake dyan. Oo. Tsaka putya. Tsaka ang problema naman kasi, masyado na nilang ini-issue yung mga bagay kasi mapayapa yung buhay nila masyado. First world country Question mark. First world country. Question mark. Dito, ang iniisip pa rin ng mga tao, yung susunod din lang kakainin Yep. So, hindi natin afford Hindi masyadong alintana na. Inclusive? Anong inclusive? Gutom ka rin, di ba? Magtrabaho ka, di ba? Parang ganun sa atin Parang minsan nga, may mga nakakalusot pa rin mga homophobic, misogynist, mga fat jokes, di ba? I mean, it's in the, siguro, kapag yung professional area ka na, or work area, hindi mo na yun magagawa. Pero para sa mga normal na mamamayan na isang kahig, isang tuka, hindi nila ipaprioritize yan. Ang tawag pa rin nila dun, bading. Diba? Hindi na sila magmi-mince ng words Hindi naman sa inaano natin dito, gina-justify natin yung or ini-encourage kasi minsan baka isipin ng mga tao. Hindi nga naman kahit naman dati pa may guy jokes nga lang, di ba? May guy jokes na... Kaya ngayon yung Hangover It's a guy movie. Guy. Diba? It's meant to be offensive. Pero siguro, baka din naman nung time before us, meron din silang jokes o humor na hindi na rin pasok sa standard natin. Pasok sa standards nila noon. Kasi okay. yung mga humor nila noon, hindi na rin pasok sa standards ng humor today. Yeah, pero palagi ko, relevant pa rin yung mga women driver jokes. Pasok pa rin hanggang ngayon. Kasi working daily, commute, hindi ako nagkakaroon masyado ng problema sa mga lalaking driver Yung mga babaeng driver na nakakasabay ko, yung, di ba, umaandar. Tapos mapapansin mo yung sasakyan mo sa kanan, dumidikit na ng dumidikit. Parang alangan na yung pagdikit niya. Yung kumakaliwa ka na sa lane mo, dumidikit ka na rin doon sa kabilang linya. Parang alangan to, tapos lilingunin ko, babae. Parang gusto ng babae mag-merge. Parang gusto niya, ako yung mag-adjust. Para, dami ganyan sa EDSA. Doon sa navigation niya, ako yung mag-adjust. Creep. Hindi nga creep laning nga tawag ko dun Oo. Ba't ka ganyan pumasok? Hayop ka. Dahan-dahan pumapasok parang sa ganyan lane. si Tito Gab noon Oo. Walang signal, tatama na siya sa harapan ng auto ko. Papunta kaming Tanay, dyan kami sa may Marcos. Gumanyan siya bigla, doon lang nag-signal. sabi ko sa kanya, dilipat ka sa harap ko, di ka sumisignal. Sumignal ka nung nakapasok ka na, loko. Oo. Okay lang pa rin, nagkaroon naman nagkaroon ng botohan putya nung nasa bandang buso-buso na kami. Sa may bandang Providence. Yung tumawag sa amin si Tito Edmark sabi, sandali lang, umuusok yung kotse ni Gab. Kulay ng usok. Pagkakita namin, umuusok nga yung harap. Nagka-eleksyon ng Santo Papa. May bago Santo Papa. Kulay puti. Hindi black Pagbaba namin sa may isang gas station sa on the way, sabi nga, Habemus Papa. Habemus Papa. As po sa bilog sa pinto, tinamaan ka. Tinamaan yung kotse mo. Ang masama nun, parang kasalanan ko pa. Na tinamaan ng pinto niya yung gilid ng kotse ko. Pagka kasi dumigit sa yung parang hinges nung pinto ng kotse niya, maluwag na Kaya ang loose talaga. Pag mo na talaga. Dugo na. Sabi ko, pare naman. Pero lalaki si Gab, lalaki si Gab. Tito Gab, we love you. Miss ka na namin. Wala akong sinasabi dito. Yun. Ako naman, sige. Basta, I'm not slamming women drivers, pero may pakitaas po yung skill level. Hindi lang puro confidence. Pero kahit mga lalaki, may mga din talaga magmaneho pero pero alam mo kasi natin na tayong mga lalaki, competition yung parang nangyayari sa atin 'Di ba? Hindi tayo masyadong nang kukupal unless naka Ford Ranger Raptor kayo o kaya Innova. 'Yon, yung mga bagong hari ng kalsada niyan e-bike na
Ay, e-bike. Wala akong maano sa e-bike, pare, kasi underpowered sila. So, kaya ko silang overtaken. Diba? Ang problema yung mga naka-Raptor tsaka naka-Innova. Yun yung mga bagong hari ng daan, pare. Pero mo, ka-counterflow. Oo, lalakas. Sa double yellow lane? Oo, sa Congressional, sa Katipunan, nakakakita ako ng mga ganun, Brad. Ba't kanina? May counterflow na Wigo Oo, di ba? Tayo yun. Siya driver, ha? Si Tito Rapi. Kasi ng Trueno Hindi. Nasa kabilang side kasi. Kung hindi ako napatingin sa kalsada, bangga tayo Buti lang mabagal sa harap. Nga pala, i-connect ko lang kasi Happy Teacher's Day nga pala no October 5. Ay, Happy Teacher's Day. Teachers, sa mga tiyahin ko po na teacher. Dami kong kamag-anak na teacher. Ninang, birthday mami ni Tito Louie, Happy Teacher's Day. Sa lahat ng mga katrabaho ko. Kukonek ko lang kasi nung Teacher's Day, lumabas kami dyan sa may Vista Verde. Kumain kami sa isang Chinese restaurant. Nakwentuhan din namin yan. Yung mga girls, pagkakasama mo sa daan. So, hindi naman nagda-drive. Katabi mo sila, parang co-pilot. So, meron kayong pupuntahang lugar. Hindi ka nag-on ng Waze, no? Ang may nakakabisado ng lugar, yung babae. Yung asawa o kaya yung nanay. Okay. I-ready na. Parang alam ko na yung kung saan pupunta yan, So, parang may kwento rin ako, may follow-up ako dyan. Sige. So, merong highway, dyan kayo, kunwari dyan kayo sa may Felix Avenue pupunta. Tapos, siguro liliko kayo somewhere. Pag gandun na kayo doon sa kanto, di ba dapat siguro a few meters bago kayo mga 20 meters? 20 meters. Dapat sasabihin na, kakanan ka dyan, anak. O kaya, honey, kakanan tayo dyan. Hindi, kakanan sila. Pagkanan doon sila doon sa tapat. Titigil, gagawa ng 45-degree turn. Paano 90. Nandun ka doon sa lane 90-degree turn. So, no choice ka ngayon kundi yung U-turn. Gastos daw sa gasolina. Oo. O kaya yung patitigil ka. Ganyan din nanay ko. Kaya pag urat na urat ako, yung bibili ko prutas, itigil mo dyan sa gilid. Pag ganun ko, lagpas na kami kung saan niya ako pinapatigil. Nasabi ko, susunod ka na bumili ng prutas, uwi na tayo. Kasi ang hilig niya magpatigil, bibili ng prutas doon sa masikip pang kalsada. I get that, pare. Yung kahit yung gumilid ka na sa sidewalk, tatamaan ka pa rin nung choke point yung traffic. Nakakahiya naman na ikaw yung nagdudulo, tas nakagilid ka lang doon, nakahazard ka. Oo, pero hindi ka mahihiya kapag Innova o kaya Raptor ang dala mo. Ang nakakatawa pa doon, pero naman yung mga nakakasama nila na nagko-co-pilot, marunong din mag-drive. Kaya nakakatawa siya na ang talagang liko nila, yung doon na mismo, kaya titigil sila doon. Meron din naman akong barkada din dyan noon. Yung barkada ko babae. So, date night, ang kinukwento niya sa akin, nag-away kami nung isang gabi. Action ko, putang ina, anong ginawa sa'yo ng boyfriend mo? Nag-date kami. Kasi, ako yung, hindi namin alam yung pupuntahan. Di winais namin. Nung, basta tinuturo niya yung daan. Kumanan ka dito. Dumiretso daw yung boyfriend niya. Sabi niya, ba't hindi ka kumanan? Kailangan natin kumanan nun. Lane tayo, nasa pinaka-right lane yung Sabi ko sa barkada ko, tanga ka naman pala kasalanan mo yan. Hindi yan kasalanan ng boyfriend mo. Di ba? Totoo yun. Yung worst navigator ever. Sabi ko ang isa kong gripe dyan, kasi marunong din naman mag-drive si Airmats, di ba? Pero pag hindi ko alam yung lugar, nire-require ko na siya na alam niya yung address. Kasi, nilalagay ko sa Waze o kaya sa Google Map, ganun. Kasi, kapag yan yung nag-navigate, pare, ay anak, liliko ko pala dapat doon. Lagpas na. Hindi ito sa mismo, talagang lalagpas. Hindi lang naman Lagpas na o kaya, nagdadrive ako. Liko ka dyan. Dyan where? Kanan kaliwa. Wala na, nakalagpas na kami. Hindi lang naman tinuturo pala niya. Hindi kaso nakatingin ako sa kalsada. Hindi to isolated sa mga babae na passenger. May mga lalaki din ganito. May mga basta lalaki yung din ganyan. Usually yung ganyan,
yung mga walang experience sa pagmamaneho. Kaya basic traffic rules. May uncle din ako ganyan. Kumana ka dito. Saan? Lagpas na. Sabihin mo, mga 100 metro pa lang tayo. Kung saan ako kakanan para makagilid ako. Kakanan ako. Kung sarguhin ako ng nasa kabilang lane na kotse. Mano ka matitibone ka no? Oo. Grabe, nakakatawa din minsan yung ganun. Parang kanina, sa likod natin nga. Malapit na sa stoplight, nag-U-turn pa. U-turn siya. Parang yung nag-isa EDSA nung isang araw. Yung sa EDSA, yung silang pa yung island. Sa babasa ng Shaw Boulevard na na underpass. Papuntang north ata siya. Yan ba pumunta tayo ng Makati? Hindi. Balita. Nasa balata. May sumampa bigla. Hindi, bakit nga? Nagpanik. Kaya nagpanik na parang, hindi ko na alam. Alam gago. Paano Ganun panic lang. for what? Wala lang, sinusubukan lang natin ng anxiety siguro. Kinabahan. Baka first Hindi, time. kinabahan for what? Kaya nga, baka nga first time, baka naliligaw, gano'n. Hindi, yung EDSA kasi, may island sa gitna eh. Oo nga. So, bakit siya lilipat bigla? Ayun nga, sinasabi ko, baka kinabahan ako kayo, baka kupal. Saan banda sa EDSA? Baka katabi niya yung nanay niya, tapos sabi niya, lumiko ka dyan. Siya underpass. Hindi, sabi ko, baka katabi niya yung nanay niya, tapos sabi ng nanay, lumiko ka dyan, lumiko na siya. Hindi, sa Shaw underpass yun eh. Saan ka liligo doon? Yun nga, di ba? Papunta lang sa kabilang lane. Masunurin siya. Ano siya yan, nag-honor siya ng 10 Commandments, yung number 4, pinaka-importante. Tangina, ano yan, neurotic driver. Honor your father and mother. Kaya pag sinabi ng nanay mo, lumiko ka dyan, kahit walang likuan. Malay ko naman, di ba? Hindi, may law 0 dun eh. Sa 10 Commandments eh. Kaya nga. Ang 0, susunod mo yung 10 Commandments. So, yun yung law. So, ang law, susunod mo kaysa sa nanay mo muna. Batas muna. Ay, 3 violation, 5 violation nga yung ginawa niya sa U-turn na yun eh. Ilan tayo nun? 6? 6 violations within 30 minutes. 30 minutes. Buti na lang, walang no contact apprehension doon. Kundi, pare, nakakulong na ako. Parang yan din yung yung ayun nga, example nga, ba't mo susundan to? Di mo nag-trip to. Kapag Sinundan mo naman natin sinasabi niya nun. Sabi niya, Hindi, isa lang. Yung pala U-turn. U-turn slap pala yun. Lumiko ako. Ikot ulit. Ikot sila. Gago ko eh. Pero yun lang naman ang tinuro ko. Kaya nakakatakot kasabay yung mga magsyotang nag-aaway sa loob ng sasakyan. Oo. Yan yung, a few weeks ago, last week lang, hahatid ko yung barkada namin, si Edmark, tsaka si Christopher sa Welcome Rotonda. May sa harap ko, may kasabay kaming itago na, sasakyan na itago natin sa model na Ford Raptor. Oo. Nag-aaway yata, magshota yata yung nasa loob. Eh di, napapansin namin, nung pa-approaching ako, takbo ko ng parang 50, 40. Bigla siya tumigil sa harap ko, di napa-break din ako. Di kaming tatlo sa loob ng kotse, ganon. Oo. Napasubsob kami. Sabi ko, ano bang problema na ito? Baka nag-aaway, magshota, binubuksan-buksan pa yung yung passenger door eh. Ilang beses yon binubuksan nila. Tapos ang bandang St. Luke's, yung nag-veer to the left talaga yung Raptor. Tinamaan niya yung mga barrier. May mga bato pa naman doon. Buti, walang nasa kabilang lane, sa opposite lane. Yeah, yun ang delikado. Delikado. Kaya kung mag-aaway kayo, sa bahay kayo. Diba? Nang-shota mo. Meron din tayong ganong klaseng experience, di ba? Delikado yun. Tapos, pero hindi naman magkaaway na mag-shotang nag-aaway yung na-encounter natin. Mag-asawa yata na yun. Hindi nag-aaway na mag-shota. Sabihin natin sobrang close nila. Habang nagda-drive. Tapos, teka, ano? Hindi, iba yun eh. Sandali Tapos tumigil tayo sa stoplight, di ba? Nakita na, may katabi palang babae yung lalaki na yun. Nawala yung babae, pare. Nawawala yung babae, hindi natin nakikita Alam mo, ang delikado dyan, pag yun na, wag namang mangyari, may na-aksidente habang they're doing the deed. Tapos pag makagat, pag rescue ng ambulansya, yung ulo ng babae tanggal. Ay, Diyos ko. Diyos me, Marimara.
Wala pong pinapatunguhan itong usapan na to. Nagbibiroan lang po kami. Talagang sobrang random ng episode na to. Tagal pong hindi nakita-kita, kaya ganun po talaga. Pero sana nag-e-enjoy din kayo sa kwentuhan. Sana makarelate kayo. Kaya nga ang nahirapan naman ako nitong lately habang hayatos natin is meeting new people. Akala ko ngipin. Hindi yun. Meeting new people na wala kang ngipin. Okay, so konektado pa rin pala doon. Hindi kasi naka-face mask ako pare. So, alam mo naman yung itsura ng walang ngipin, di ba? Yung medyo hupak yung muso. Tanggalin mo nga. Wag! Malay mo may kumakain habang nanonood. Si Tito Rafa, hindi nahihiyang gawin yun. Hindi, habang may nanonood, wag naman, pucha. Habang nagpapodcast kasi katapos na nakapolitan ka yata. Yun nga, nung hindi pa siya nagpapapustiso, di ba, talagang gumagalaw-galaw. Oo. Nakasakay kami sa MRT, nag-uusap kami, Patingin ako sa kanya, habang nagsasalita siya, gumagalaw. Isang ngipin, sabi ko, parang pedal ng sasakyan. Parang clutch, lang galaw Mamaya, bigla kang tumakbo dyan sa hilis. Hindi, yun nga, ang hirap kasi nito, nakikipagkilala ka na, hi, ako nga pala si Check, ako yung bago ditong hire. Tapos, yung confidence ko, bagsak na bagsak kasi wala nga akong ngipin. So, naka-face mask ako. Pero ngayon, okay na. Nakakapagsalita na ako ng normal. Ipakita mo naman ulit. Magpasalamatan mo yung gumawa ng ngipin mo. Salamat nga po pala doon sa tito ko. Hello, tito. Turo mo ko saan yung clinic para plug mo na. Dito sa Marikina po. Doon sa tapat ng 167 na grocery, shopping. Parang hypermart. Hypermart yun. Doon sa tapat po ng 167. Opo. Makikita nyo po, kaapelido ko po yung Martin. Martin. Ako din po magpapasalamat do sa tumulong sa akin para maayos yung tuhod ko. Pilay kasi ako ngayon. Wag na, hindi naman sponsored yan eh. Na-realize ko. Hindi, ako naman na-realize ko kasi nag-hiatus tayo. Yun naman din ang nangyari sa akin. Ang Metro Manila in particular, hindi ko sigurado sa experience nyo, pero ako sa experience ko hindi talaga masyadong friendly sa mga PWD, lalo na yung may problema sa paglalakad. Napakahirap talaga pong mag-commute. Talaga ko napansin yun. Normal tao ko nahihirapan eh. Diba? At dito, yung mga rampa natin po masyadong steep. Tapos ang konti ng opportunity ng tatawiran. Naalala ko noon, 'di ba, yung tawiran diyan sa may sa may kanto ng Tropical. 'Di ba parang merong rampa 'yun sa magkabila eh. Ngayon kasi yung papunta dito sa may Land Bank, wala na. Kaya hirap akong tumawid. Alam yung ginagawa ko, tumatawid ako doon sa may Santa Lucia, naglalakad ako doon sa gilid hanggang sa may LRT. Tapos merong rampa doon sa LRT, mag-e-elevator ako pataas. Tapos lakad papasok ng LRT, mag-e-elevator ulit ako pababa. Tapos maglalakad ulit ako yung nagkasalubong nga tayo. Escalator yung kabilaan. Sobrang walang pababang escalator nga. Kaya nga sabi ko S eh, pataas. Kaya LRT ang pinaka-accessible na Tapos tatawid lang ako diyan sa Hill Fernando. Yun. Tapos ang pwede ko lang din sakyan, hindi yung regular na jeep, yung mga modern jeep lang kasi mababa eh. Mababa lang kasi. Kaya sobrang tagal kong mag-commute ngayon. Kaya pasensya na kayo sa mga ka-office mate ko na lagi akong nalilate sa ngayon. Alam mo, speaking of modern jeep, dahil nga nagtatrabaho na ako, ngayon ko lang naranasan yung, ang sarap nitong jeep na to. Diba? Oh my God, tapos 2 pesos lang yun nilamang niya doon sa, sa pangit na siksikan na ang baho na jeep. Yung mga bagong ngayon. Oo. Ang luwag. Aircon. Ang problema ko din, may problema din ako sa pagmamaneho ng mga driver niya. Merong barumbadong mag-drive. Meron. Kasi mga dating bus driver. Dating jeep driver din. Sa may mga taga SM Fairview dyan, alam niyo yan. Kung sa... meron nga palang time na dumadaan ako doon kasi nagkaroon sa may tapat ng bagong tayong lander sa SM Fairview, laging tukod ang traffic dyan eh. Sa kanan, bus. Kabila, jeep, mga modern jeep. Ayun, laging tukod, lagi sa gitna, nag-uunahan yung mga private na makalusot. Kaya problema dyan. Kaya pag dumadaan ako, busina ako ng busina eh.
Kaya nga, dapat gawan din ng sariling lane yung mga public transport, di ba? Sa totoo lang, dun sa tapat ng SM tsaka Landers, wala naman dapat talagang traffic dun eh. Sige, sisikip dahil sa mga bus na nasa kanang Pero side. dapat temporary lang yun eh. Ang problema, yung mga jeep tsaka e-jeep, ayaw nilang pumasok doon sa parang ginawang terminal. Inner road para doon sila magbababa. Gusto nila yung laging nasa bukana lang. Di doon sila nagtutukod. Pilipino talaga. It's a discipline problem. Di ba sa mga yan, pati di sa dyan sa Marilaki o Marcos Highway, di ba? Di ba 3 lanes lang dati, di ba? Take 3 lanes kabilaan. Oo. As ginawa nga 5 lanes. Para kasi gagawin yung LRT, di ba? Oo. Kasi kakain ng 2 lanes yun, at least sa loob, di ba? Sa gitna. Oo. Kaya, nung nag-road widening, putya, ano nga naman, yung 2 lanes sa gilid, kinain ng mga PUV. Mga jeep. Siraulo. Pero in fairness gusto ko lang i-shoutout yung Pamahod, yung Painaan, Marikina, Antipolo, yung grupo nila. Pamadjod. Pamadjod dyan sa may Justice Hall. Kasi ako sa akin, kung tatanungin ako, isa sila sa pinaka mga matino at saka disiplinadong mga driver. Kaya mga ate at kuya dyan sa Pamahod. Sa lahat ng aircon nila gumagana. Keep up the good work ko. Maaayos lahat ng jeep nila. Yung iba kasi na modern jeep. Isang beses lang ako nakaamoy ng mabaho dun. Baka nga pinalitan na nila yun Kasi ganun sila O baka may pumasok na may... Hindi, amoy amag yung aircon. Kaya madumi. Hindi dahil sa madumi lang. Gets ko naman yung mga amoy mandirigma na kabayan natin, tol. Tapos alam yung... na yan. Sa timing ako nun, parang yung... Diba ito, pinag-usapan yung consolidation, diba? Parang 3 beses naabutan ko sa GMA yun 24 oras. Parang 3 times nakita ko, yun nga, Pamahod yung ini-interview sa bayan. Isa sa pinakamagagaling palagay ko sa buong Metro Manila. So, talagang... Ironically, di mga Metro Manila biyahe. Kasi Antipolo, Painaan na sila kumbaga, probinsya na. Marikina lang So, talagang masasabi natin na hindi lahat ng driver ay barubal. Hindi, matino. May matino. Kasi kahit yung normal jeep ng Padilla, Marikina, matino naman sila. Mabagal. Sakto lang. Saktong... Di sila patok. Etong lugar nyo, lupain ng disiplina ito yun nga Rock on. Hindi, tsaka na-realize din kasi talaga ng mga tao na ba't nga pala natin gagawin banakal yung mga sarili natin kung nakaka-bullshit din, diba? Tayo rin na istorbo. Alam mo yung mga jeep na tumatabi sa mga kanto tapos bukas yung makina, diba? Dito, hindi. Patay yung makina nila. Tipid gas lang. Parang ganyan din ako sa mga uncle ko noon nung bagong bili yung kotse ko. Yung mga jeep namin noon, laging hinaharang sa driveway. So talagang hahanapin ko sila mga nakabukod yung bahay sa amin Pero yung jeep sa tapat ng bahay namin pinaparada. I mean na yung nakakalimutan ko na yung ranggo ko sa bahay na pamangkin ka. Napamangkin lang ako. Sabihan ko sila, ano ba naman kayo? Kailangan ko pa ba maglagay ng do not block na driveway dyan para... Yun nga, may mga ganun kasi sa Pilipinas na pamilya ka naman di ba? Ganun ewan ko, siguro discipline problem talaga. Ako sa mga may inaway talaga ako, sinadya ako dun Basta nga lakad daw dyan sa may sa Fortune nata or parang yun, galakad ako nun. Basta siyempre, bangketa lakad, di ba? Tapos yun, may mga garahe nag-extend ng diba, garahe nila, di ba? Tapos puta sa naharangan ng gate yung bangketa, tapos sakto, doon yung para lalaki, sabi ko, Bobo! Sabi mo, Bobo, bakit? Ginanong ko talaga yun. Bakit? Ba't mo extend garahe mo? Ganun siya Wala pa battery pa ako ng araw na yun Gusto ko talagang mag-away Sinapak mo na para Hindi physical, nagalabas ako ng galit. Kailangan mauna siya para merong yung may self-defense, di ba? Self-defense dapat tayo. Hindi naman mauna takot din nun. Takot din, mali naman siya. Nasa Marikina sila, kulong agad yun. Sino bang gumawa ng unlawful aggression sa inyong dalawa, di ba? Siya, si Rapi. Wala, verbal lang yun. Verbal lang yun, makatinginan mo lang to, unlawful aggression Bakit? Offensive na siya kaagad makatingin. Kumakain lang sa labas si Rapi. Ano ba naman yun? Parang resting beach face kasi itong tropa natin minsan galit ka agad Si Tita Mogi lang ang makakaunawa sa pagmumukha nito Di ba may t-shirt nga ako dyan?
I'm not angry. This is just my default face. Ayan, pasok ko lang. Plug ko lang. Listen ko yung link na ito. Speaking of, nagalit ako lagi. Ako si Anger sa costume namin, sa Halloween ride namin sa Marikina. Happy Pedal Project. Send link ko na lang sa kanya. Nandito mamaya. Ingat po kayo dyan, ma'am. Sa October 31, 4 p.m. onwards. Paano yan? Pupunta ako mula Caloocan na nakabisikleta. May suot akong kapa. Huwag ka mag-bike. Baka ka na sa ko pa lang. Sa Commonwealth, hinihingal ka na eh. Ay, yun talaga siguro. Fairview pa lang, hinihingal na ako. Pababa yung galing sa inyo, baliw. Ha? Pababa yung galing sa inyo. Pataas yun. Pababa muna. Pataas. Pababa galing sa inyo. Tapos. Bala sila. Tapos Bala ka pataas na. na pagdating sa main road. Yun nga yun. Ayun. Hanggang dun lang ako. Hindi, bili ka na lang ng bike rack sa Shopee. Wag na. Para pagdating mo, wala na yung Halasin bike mo na. mo. Wala yung bike mo, nalaglag na. Shopee lang yun eh. Ayun. Ayun, ano pa ba mga Parang na-miss kanina nating nasa topic nitong nasa election lang tayo. May request ako sa Shopee. Huwag niyo naman masyadong taasan yung presyo ng laptop niyo na naka-sale. Kasi meron kaming tinitingnan sa office, 15-inch na laptop na na i5. Ano lang wala pang 6,000 eh. 5,800 lang yata eh. Nung tiningnan namin nung 1010, umabot na ng 14. Shopee, wag naman ganoon. Same model? Shopee ba same model. nag-dictate Same ng model. Kasi Ng baka price. mamaya yung store Yung, Pwede. kapag yung mismong sa Shopee store yata. Yung isang I don't know. ka-opisina ko kasi nakabili ng edition na walang 6,000. Ang tanong, ba't kailangan nyo ng i5? Hindi, kasi yun lang yung release. Intel 5? Yun lang yung release nila na pinakamababa. Hindi. Yun na yung mga laptop Pare, ngayon kasi. alam mo, para dyan sa mga PC needs mo, pumunta ka lang sa PC. Sa PC Marikina. Baka naman, easy PC. Baka naman. Easy PC doon yun. Meron din yun sa may Tropical, di ba? Easy PC. Actually, yun nga yung Marikina branch. Sako pa pala ng Marikina yung kanto na yun. Midtown 3 yun eh. Hindi, Yung kanto na yun. Yung harap na nga na yun. Pati yung Burger King nga, Marikina pa Pasok yun. yun, Kaya nga, hindi nga. Yung likod na street na yun yung Kaintana. Pagdating nung likod na street na yun, Kaintaan na kagad yun. So, sako pa ng Marikina yun, yung Easy PC. So, ayun, pumunta kasi ako doon. Trip lang. Hindi, ito ipa-plug ko na rin yung Easy PC kasi tangina ang ganda nung experience namin doon. Pumasok kami doon, may budget kami. Ano po mga available yung PC? Ito budget namin. Ito po yung mga PC namin. Pak. Hinirelahan kami. Hinilerahan. Yun. Sorry po, bagong ngipin. Bibitaw. Hinilerahan kami ng mga PC. At nakapili naman kami ng mabilis. 30 minutes in and out. Tapos, gano'n ng Magkano ang kailangan nating mga budget dyan? Efficient service. 16 to 24. Okay. Ganon. So, okay na rin. Dissenting PC. I mean, makakapaglaro ka na ng Valorant o Dota to doon sa PC na yun. Pwede na yun. Napansin ko lang, bakit may puting cowboy boots ka dito? Pamigay daw eh. Okay. Sige, anyway. Napansin ko lang parang may ADHD ako. Parang ADHD. Akala ko pang levitating. Akala ko Hindi pang din levitating ni Dua Lipa yung costume. Hindi, minsan kasi gusto na rin ni Tito Rapi na mag-cosplay. Ano yung cosplay mo sa puting boots? Hindi, cosplay nga na samurai yan. Gamit yung Yukata niya. Yukata ko eh. Gusto kong masuot yung yukata na yun. Kaso nga lang, muscle form. Muscle fit sa akin. Sigip sa kanya. Sa akin, sakto lang talaga. Bagay sa'yo si Yokozuna. Oo nga eh. Tumitingin nga ako ng Hashi sa Shopee. Yung pang-sumo. Pang-sumo na bahag. Kaso nga lang, ba't sila maggaganon? Tapos ang liliit lang nung size. Pang normal lang na tao, pang matataba talaga dapat yun, di ba? Mag Yokozuna ka, ako, Randy Savage. Oo, pare. Pwede, no? I-elbow drop kita. Kaso, delikado ako sa finisher. Bansai drop Oo, Yun yung second rope, tapos upuan niya, pupuwiting kita. Tigil naman yun, pero yun na nga. Meron yan yung 93 Royal Rumble. Undertaker versus Yokozuna. Silang dalawa na lang. Si Savage tsaka si Yokozuna. Okay. Yung ba yung in-elbow drop niya si Yokozuna. Royal Rumble match yun. Pinin ni Randy Savage si Yokozuna. Nakalimutan yung rules. Tinulak siyang pag ni Yokozuna. Nalaglag tuloy siya sa labas ng ring. Yung ba yung
tinalunan niya si Randy Savage? Hindi. Hindi? Si Savage ang tumalon sa kanya. Ibang Royal Rumble yung nakita ko na may tinalunan siya. Tapos tinulak na lang mula dun sa ano ba to? Baka nga hindi si Sa Macho ring. Man yun eh. Kaya nga iba nga yun eh. Baka hindi si Macho Man. Pucha, pagka dagan mo doon sa knockout ka agad eh. Isa Naalala ko nung bata ako, parang sobrang amazing nun pag nabuhat mo si Yokozuna. Isa sa mga nakita kong bumuhat sa kanya si Ahmed Johnson eh. Naalala ko yung Tol, mga nasa 400 na wrestler na laging nakapula na trunks. Nasa 400, 500 pounds yun. Grabe. Kasi Yokozuna siya talaga. Yun talaga yung, di ba, yung ibig sabihin nun sa kanila eh. Kumbaga, yun yung parang main na star sa sumo wrestling. Totoo ba talaga na Yokozuna siya? Hindi. For show lang yun. For show lang. Pangalan lang. Pangalan lang. Kinuha lang yung gimmick na yun. Mahirap maging Yokozuna yung ganun kalaki kasi ang bilis na niyang maitulak Hindi palabas kasi ng ang ring. Yokozuna, ibig sabihin, ikaw yung top champion talaga. Star dun sa ano na yun. At saka pwedeng marami Yokozuna sa isang pagkakataon Kasi para siyang para siyang graduation system. Tas parang once Yokozuna ka na yata forever. Parang bibigyan ka ng pangalan na bundok eh. Papangalanan ka ng bundok. Bundok ba ginagawa? So, Ano ko bundok? Kung maging Yokozuna ka, sino ka? Kasi mayon. Patalambot. Patalambot. Ako si Mount Mayon. Nabuhat ko nun eh. Sakit eh. Binuhat ko to nun eh. Nagka-muscle strain na to binuhat ako eh. Hindi ko makanya yung braso ko bigla. Nagre-wrestlingan kasi kami dito eh. Hindi, ikaw ba naman kasi bumuhat ng 2 sakong bigas at the same time? 3 araw, di ko makanya yung braso ko. 100 na ako nun eh. Pinapanood daw akong reel. Si Steve Austin nagkukwento siya. May laban daw sila noon ni Yokozuna sa South Africa. Exhibition match lang. Unrecorded, hindi siya recorded sa TV. Sinamoan drop daw siya ni Yokozuna, yung bubuhatin siya sa arms. Tapos ibabagsak. Sabay silang babagsak pa ganon. Pagbagsak daw ni Yokozuna, sa bigat daw niya, natay daw si Austin sa trunks. Oo, nakita ko yun. O sa interview. Sabi ni Austin, buti daw, itim yung trunks niya. Bumulong daw kagad siya kay Yokozuna nun. I just soiled my pants, Yoko. Let's go home. Ibig sabihin, tapusin na ilaban. Di ba yung ngayon joke sa sa Longest Yard? Siya yung close na yun. Man, this guy shit his pants. Shit himself. Ang dami nilang wrestler sa The Longest Yard. Ang paborito ko na si Kevin Nash yung pinalitan yung estrogen. Yung testosterone, yung anabolic steroids niya. Pinalitan ng estrogen ni Bill Goldberg. Yes, yung ginagalang. Sabi ni Steve Austin. Why are you touching your nipples? I feel so flashy. Why are we talking about your nipples? No, we're not. Kasi pagdating ng game day, talagang nag-effect na yung sa kanya. Estrogen sa kanya. Yung parang na-injury yung isang kasama niya. Nabalim na bal. Oh my God, are you hurt? Are you gonna cry? Listen to me. I'm going to cry with you. Why do you sound like my mother? Go there and kick some ass! Why are you yelling? All I did was scare! He was trying too hard! Tapos sinisigawan niya yung mga nagbubuna fans. Why are you booing? Don't you know that both teams are trying their best? Ginanon siya ni Steve Austin. Stop acting like that! Sportsmanship, try it. Biglang Ang sassy masyado. Tapos umiyak siya nung binigyan siya ng compliment ni Adam Sandler. You fooled me right there. Bosses. You know, Paul, in the midst of all this, I'm so glad that you're saying something like this. Kabisado. Tonto ako. Kabisado niya yung dalawa. Si Kevin Nash dun eh. Ang galing niya eh. Parang nakita mo yung range niya bigla ng acting eh. At ang konti ng movies niya. At si Kevin Nash pala yung gumanap na Shredder sa Ninja Turtles, no? Hindi yung tangkad, Tangkad siya, malaki siya. Aling Ninja Turtles, yung 90s na movie. Alam mo yung yung sa John Wick 1? Yung si Francis. Francis. Di ba?
ba? Si John Wick. Si John Wick. Yung kinausap niya na ano. Siya yun. Nung pagkakita ko nung eksena na yun, sino si Francis? Kevin Nash! Gumanon talaga ako eh. Si Diesel siya, no? Sa WWE siya si Diesel. Ano siya? 6'2", 6'4"? Hindi, 7. 7 ba siya? O yun. Ang laki, mas malaki siya kay Undertaker eh. O yun. Isa sa mga ginagamit pero lean lang sa, muscles niya yun. Sa laro. Lean lang siya no? Sakto lang. Sakto lang. May bato, may curve, may ano lang. Bakat lang. Natatawa ako dati doon eh, yung nagkaroon siya ng hiatus sa WWF kasi na-injury siya. Sa gabi nung return niya, nagka-injury na naman siya. Natandaan na siya. Tandaan rin. Hindi, mga nasa 40 pa lang siya nun. Tandaan na yun. Hindi, lalo na pero siguro kasi matangkad siya eh. Tangkad din niya. Lalo na kapag physical sports talaga, maaga talaga magre-retire dyan. Swerte si Undertaker. Ba't si Hulk Hogan? Oo. Si Hogan, swerte sila. Merong Swerte sila. Binabayaran na lang yun eh. merong something sa biological. Very Sa bagay si Hogan, parang active siya up until 2008. 2000. Nakalbo na siya. 2009. Yung maging active pa sila beyond 50s. Pero last time na nagamit niya yung finisher niya, yung atomic leg drop, 2006. Hindi niya na ginamit ever since. Kasi yung pala yung talagang talaga yun sa yung leg drop niya sa spine niya nakaka-apekto eh. For the long, ang tagal niyang ginagawa eh. Hindi sabi ni Batista nun eh. Magkakaroon siya ng slip disc nun. Nakailang opera na sa likod niya. Ganun din yung kay Batista, yung powerbomb, ano? Kasi yung tumatama Batista yung bomb dulo niya. ng tailbone. Ang maganda kay Batista, umalis agad siya. Oo, maaga siya umalis. Akala ko siya, sabihin mo, ang maganda kay Batista, inaamoy muna niya. Pag-angat oh. Sabog! Tapos, the smell of napalm, pare. Pantulong daw yun para makababuhat niya yung vacuum. oo. And I tell you, pare, he smelled what The Rock was cooking, pare. Binout niya yun eh. Binout din yung one Ilang time. beses niyang inamoy yung cooking ni Rock, pare. Kaya nagpapeta siya ngayon eh. My eyes! Para daw yung roles niya sa mga movies nga medyo maging flexible. Hindi siya mga stereotype. Na lagi. Hindi siya mas stereotype naging Drax the Destroyer. Yung after nga yun ang maganda pumeta doon. siya eh. Alam niya kung sinong director yung mga didikitan niya. Oo. Tulad ni Rian Johnson, nung nilabas siya sa Knives Out. Alam ni Rian Johnson kung paano siya gagamitin. Kasi alam ni Rian Johnson yung limitations niya as an actor. Yep. Kahit sa Skyfall. Ano nga palang movie yun? Basta mag-tribute sa Star Wars. Sa magaling din siya dun sa yung Blade Runner. Oo. So yung sa Blade Runner, di ba? Yung opening scene. Kinumpronta dun sa parang cabin. Cabin lang. Tapos may isa pa siyang movie na parang trauma nurse siya. I can't remember the title for the life of me, pero trauma nurse siya doon sa isang movie na yun. Parang medyo pagka post-apocalyptic vibe eh. Tinatsadya ba yun dahil half Filipino siya, kaya siya naging trauma nurse? Hindi, trauma nurse. So, parang ER. O yun. Combat nurse. Pero speaking ng mga wrestlers turned actor, yung iba, si John Cena, si The Rock, parang sila lang din eh. Pag lumabas sa pelikula. Parang brand nila. Pero mas okay si Cena para sa akin. Kasi mas napapasok siya doon sa role. Kesa kung The Rock, pagka si The Rock ang umarte, The Rock lang yung ginaganapan niya lagi. Si Cena kahit paano kasi yan eh. Si Cena kasi may natural charm. May natural charm naman silang lahat. Pero siguro talagang natural lang din kay John Cena na magpatawa. Natural talaga. What's this last movie na lumabas si John Cena? Nilabasan si John Cena sa movie. Tatlong movie na this year. Yung marami dun. Hindi siya action star do sa movie na yun. Comedian? Yata. Sana, no? Medyo comedy. Hindi. Itong last lang na movie na napanood ko na nandun siya. Medyo comedy siya eh. Hindi siya yung pa-muscle. Hindi. 'Di ba? So, kaya rin nilang magkaroon ng flexibility. Malay mo, maggawin din nila yung Jim Carrey route. Na ano nga yung movie ni Jim Carrey? Lalabas siyang The Mask. Hindi. Sabihin ni yung John Cena, I'm smoking! Ganun pa rin. Smoking. Can you smoke me? Truman Show. Somebody smoke me. Baka mag-Truman Show route sila. Magkaroon sila bigla ng drama. Kala ko Eternal Spotless,
Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh, yan. Yun, may ganun ding drama si Jim Carrey, di ba? May mga every comedians naman may anti-typecast movies. Katulad nung kay Adam Sandler. Uncut Gems. Actually, ang dami na nga nun. 50 First Dates. Ano last year? Hindi. Comedy yun, 50 First Dates. Hindi, at least Hindi siya Adam Sandler movie eh. Ano last year? Yung sa basketball? Hustle. Yun, isa pa yun. Okay din rin yun. Wala, passion niya basketball din eh. Si Steve Carell, yung Foxcatcher. Foxcatcher, galing. Nominated ba siya o nanalo? Nominated lang ata. Nominated. Kasama niya si Channing Tatum. Si Steve Carell, tsaka yung Pogi, si Ken, Ryan Gosling. Ano nga ulit Get yun? Smart? Hindi. Darak yun eh. Si Darak yun. Anne Hathaway ang Get Smart eh. Yung anak ni Steve Carell, si Emma Stone. Crazy Little si Thing Kevin Called Bacon Love ba eh. yun? Kalimutan ko yung title. Basta yun. Diba? Fuck! Mamaya. Hindi ganun. Ano rin siya, serious din siya na palabas. Hindi. Comedy siya. Comedy siya, pero hindi siya over the top comedy na katulad ng rom-com dating siya. Steve Rom-com. Carell. Brand ni Steve Magaling Carell, siyang mag-ganon eh. Yung parang medyo casual lang na comedy. Parang medyo pagka-sitcom, parang The Office, gano'n. Hindi. So, comedy, parang hardcore yung comedy. Hardcore comedy yung hardcore sitcom naman yung sa The Office, pare. Basta yun. Parkour! Ang asshole. Michael! Speaking of The Office, paborito ko rin yung yung original British Yung si na character nun. Ricky Gervais. Ricky Gervais. Grabe, ang galing magpatawa. Tawan-tawa ako doon sa mga jokes. Yan yung isa pang hindi ma-cancel na komedyante, Ricky Gervais. Ayun. Alam ko 3 words to eh. Punta kasi, labas kasi Jamie yung bago nila Alden. Ano yun yung Pulang Araw. Hello Love Again. Kasi alam ko yung movie nila Steve Carell, ganun din yun, 3 words yun eh. So ayun yun pala, Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love. 3 words yun eh. Crazy Little Thing Called Love po. Tsaka kanta nga pala yun eh, no? Crazy Rich You gotta Asians. be cool. Alam kong isa pang Relax. Get it. Na-mention mo yung kay Alden, sikat na sikat pala ngayon yung Pulang Araw, kahit sa bahay. Tol, nandun si Maria Ozawa. Oo nga eh. Tapos sana naka-score si David Licao. Sino nga ulit yan yung artista na yung sa Family Feud. Si David Licao ko nga. Yun yung pagsabi ng mga sikat na Maria. Sinabi niya Ozawa. Siya yun. Tapos nagkita sila, dinocument yung pagkikita nila. Magnanay pa nga sila dun eh. Jesus. Don't act like you're shocked, son. Boom. Sobrang controversial yung episode 55, kinikwento sa akin ng kapatid ko tsaka na ano naman nangyari, di ko na nasusubaybayan. yung yun yung parang intimate na comfort women scene. Ay kasi sobrang ganda raw ng execution. May pinakita ba? Kay Lasagna Lopez. Di pwede. Di pwedeng ipakita ng traffic. Pero yung Hindi pwede. National TV pare. Napakahirap sa iyo. Awatin niyo ako, sasakalin ko to. Pero yun nga. Pero maganda. Tapos ang galing daw yung pati yung portrayal nung lupit ng hindi ko lang alam kung merong overacting, pero kasi based naman kasi sa mga historical records natin. So, documents. Saka yung interviews nga. Galing. Tapos merong isa silang pinupuring isang bagitong aktor na bang apelido ng bata na yon. Bago lang siya pero ang galing niya eh. Eksena niya lagi si Dennis Treda, pareho sila kasing Japanese soldier. Tapos yun, maraming bagay. Na na nga akong panoorin kasi yung isang ka-opisina ko, lagi daw niya pinapanood. In fact, kumuha lang daw siya ng Netflix para doon. Nabibitin nga ako eh. So sabi ko, Patrip nga eh. Ako naman, iniintay ko lang matapos siguro papanoorin po. Parang ginawa ko sa My Husband's Lover. Sa Netflix. Advance sa Netflix kaysa Mas nauna Netflix. Channel Mas 7. nauna. Nauna yung Netflix. Nauna ng 2 days? Parang ganun. Wednesday ata, tapos Friday ata dito eh. Tapos hindi regular yung release ng episode kaya babantayan mo talaga. Kaya nakabitin eh. Nakabitin. Alam mo, it's about time. For the longest time, ito yung sinasabi ko na may darating na against type na archetype ng mga Pilipino
pera lang talaga. Series. Bigyan mo na ng budget budget lang. May kabit pa rin sa Pulang Araw, pero hindi sila nagsettle doon. Hindi. Magaling. Parang they only use it as to set the characters. Ito yung backgrounds nila. Yun lang. Pero yung takbo niya, yun talaga yung anong sinabi ni Tanggol dyan, di ka may pagtatanggol niyan. Oo, di ba? Kasi ang brilliance nitong show na to, may overarching story siya eh. World po pare. Hindi yung may natapos lang na arc, may ipapasok na panibago. Oo. Kailan pumasok si Dennis Trillo? May overarching story siya. Later na, Hindi naman later, pero hindi siya start. Halos kalahati. Nung takal pa yan, mahaba pa yan. Papabayin nila yan. Although, sige, irregular yung schedule niya, okay lang sa akin yung irregular. Bakit? It creates hype. Oo. Diba? Or lagi kang on your toes eh. Or kahit gawin mong consistent na tuwing Sabado. Diba? Parang bago mag-bubble gang, linggo na nga yung bubble gang. Linggo na. Ginahin yung Korean style, Happy Sunday. Happy Sunday, diba? Yung patatawanin ka muna bago ka bumalik sa paiyakin, no? Paiyakin sa trabaho. Diba? So, alam mo yun, kung gawin man lang natin katulad ng mga shows dito sa Pilipinas, yung show sa ibang bansa na 1 oras pero weekly. At yung mas sa akin yun. Mas pabor sa akin yun. Alam mo kung bakit? May magmo-motivate sa akin na mabuhay pa ulit hanggang next week. Hindi, parang naghihintay ka na lang hanggang weekend. Di ba parang pangit pa rin ano yun? Na work ethics yun. Hindi, yun naman talaga yun eh. Nabubuhay ka lang para sa susunod na weekend. Hindi, parang sa bisyong bago. Grabe, ang boring sa work. Ganyan. Ako naman, maliban dyan sa Pulang Araw, ang sinusubaybayan ko pang isa, yung sitcom ni Aga Mulak, yung The First Family. Ay, bago. Mahilig ako sa sitcom na gano'n. Bago na yan. Ano lang, yung parang halos walang script. Gusto ko yung parang bigla na nag-unfold yung mga pangyayari. Alam mo, na bad trip ako nun. Alam mo, lumabas na pala sa retirement si Aga Mulak. Oo nga. Alam mo, bad trip ako. Mag-upeg dapat ako nun, Pati Polo. Tinamad ako kasi sa itong weather. Tangina, umakit si Aga Mulak. Tangina yan. Bakit mo, pagtingin ko, mga 10 o'clock. Sayang. Ba't ano bang paborito mong Aga Mulak movie? Di, okay to, gusto ko eh. Okay daw. Sitcom mo. Okay. Si Jimmy Jimmy Santos na nga lang kulang ito sa The First Family. Jimmy, balik ka na. Maraming umihiling na bumalik si Jimmy Santos. Jimmy, kahit 1 linggo lang. Bata pa lang ako maliit, bulol pa ako, pare. Pinapanood ka na yung Okidok palagi. Alam mo bakit? Yung kumakanta nga ako, hindi pa Okidok yung sabi ko, Otino pa eh. Otino. Eh, sa ano, grabe men, sobrang hilig ko doon sa Bicolano talaga to eh, no? Alam mo pa nagsabay Alam ko nagsabay pa yung dati, yung ano? Yung ano, parang tatanong mo sa dati namin bahay na. Ano pa na natin? Anong ok pa na natin? Okidok o Okatokat? Pagpalitan mo sa Okatokat to, pinilabas na to dati. Okidok. Hindi, parang ABS-CBN lang naman yun eh. Ay, nice ba pala? Okay, sila Agot naman. Leading niya rin si Agot. Pero may isang... Pero bilang lang kasi episode nun eh. Hindi kasi ano siya eh. Hindi naman siya series talaga, di ba? Hindi. Anthology siya eh. Natatalpo siya bawat isang week. Iba-iba lang siya eh. Ito rin, ganun kaya din yung lang siya. Per case yun eh. The best doon, si Mang Berto. Babalo talaga eh. Doon nakuha ni Paolo Contis yung kanyang comedy. Doon sa Okidok. May napanood akong clip sa Bubblegang si Paolo Contis yung may kakaibang phobia siya. Okay. Yung papanoorin ko yan, sige. Yung isa kasama niya si Archie Alemania tsaka si Boy 2. Okay. Waitress si Powerhouse yung tatlo na yun. Si Kim Domingo. Ng comedy. Kim Domingo. Waitress siya sa sa cafe. Kim Domingo, typical bubble gum pare. Nagkunwari si Paulo. Si Archie. Tsaka si Boy 2 na kunwari may mga kakaibang phobia sila na hanggang natira na lang, nakabra na lang si Kim Domingo. Takot sa kunwari may phobia, takot ako sa botones. Pakitanggal. Oo. Hanggang sa nakabra na lang. Nung dumating si Paulo, may hawak na pulang coffee mug si Kim Domingo. Nung nakita ni Paulo Contis, tanggalin mo. Tapos nakatingin siya sa baso. Yung baso malapit sa bra. Tanggalin mo, gumagano'n siya. Sinampal siya ni Kim Domingo. Ay, naku! Gumanon siya.
Sabi niya, bastos ka, hindi ko tatanggalin tong bra ko. Hindi, yung tasa. Dumating sino nga yun, yung isang babae din sa Pepito Manaloto, si Charis Solomon. Naku, pasensya ka na, si Sir Pablo, mabait na customer yan. Takot talaga siya sa kulay pink. Inalis yung tasa. Lumingon si Paolo kay Archie tsaka kay Boyto. Kayong dalawa, nang manyak na naman kayo. Yung pala siya, si Paolo lang yung may legit na phobia sa kulay pink. Pero kasi, nakabra na lang si Kim Domingo nung sinabi ni Paolo na, tanggalin mo! Siya tuloy na biktima. Oo. Siya yung natampal. Galing Siya yung napuruhan eh. Alam mo, hula ko yung mga ganyan, mga sulat ni, yung Paolo Contis yan eh. Na medyo Meron siyang, May flavor na yung, comedy niya eh. Siguro nga, baka kay Babalo niya din na kuha. kasi kung marami katrabaho niya eh. Siguro. Naging mentor niya talaga. Big time. Kasi kahit yung naalala niyo yung arte niya doon sa Okidoki-Dok, yung jumper na naka-suspender siya, tapos yung sombrero, patagin. Ang kapal nung balik. Anong pangalan Alam mo, may suot na hanger habang suot yung polo. Anong pangalan ni Jimmy Santos doon? Gudo. Ay, Gudo. Yung assistant ng veterinaryo. hinatak ni Gudo yung jumper ni Humberto. Gudo, wag mo ako saktan, Gudo. Gudo. Ayun, takot gano'n naman. Gayang-gaya yun eh. Siya meron din yung naglalaro ng basketball si Mang Berto at si Doc Aga. Pagpasang gano'n ni Doc Aga, tumakas sa mukha. The best. Talagang napagsak si Mang Berto, sinalo siya ni Gudo. Huwag ka nang usapan, trauma check dun. Ball to the face. Basketball Ball to the face. Hindi, kasalanan talaga ni mama yun eh. Gumawa ng tao niya. Paglingo ko. Blind spot. Blind side. Anyway, Yun. ako yung tinatawagan na. Sige. Merong appointment ngayon si attorney. So talaga nag-trip lang kami ngayon para na magkita-kita. Matigilan tong hiatus na to. Kasi mapoto lang yung break lang. hiatus. Yan, kasi dapat rin Halloween mag-podcast. natin to, Halloween episode. Asawa na? Kaso maliwanag na. Tsaka yun nga, narinig nyo si Tito Rapi na laging moody. Masungit, di naman gwapo. Hindi, yun lang. Hindi. Naalala ko yung sinasabi na yun, di ba? Panahon ni Ramon Bautista yan, mga bandang college tayo. Kung di ka gwapo, dapat suplado ka. Yun na nagdadala nun. Suplado is the new pogi, sabi ni Stanley Chi. Yun nga, naalala ko rin yun. Usapang lalaki yun sa 23. Wala na nun ngayon. Studio 23. Dahil sa mga joke nilang yan, nawala sila. Kaya kung gusto rin natin tumagal, ayusin, i-sanitize natin yung mga jokes natin dito. Nakikita ko sa kotse ni Ramon Bautista. Hindi ko malala ko ng Evo yun, 3 o 5. Kumalala. Either way. Nakabalik na ba siya unti-unti na? Hindi, social media lang. Okay. Mga businesses lang niya. Mga small businesses lang niya. Hindi na kailangan. sino ba yung Ramon Bautista, pare? Yung pogi. Nalig pa siya kay nalig pa kay Jinri Park. Ang tagal nun. Ang tagal nung parang 1-2 years nila. Sino nga yung isa ring komedyante noon na may bigote, balbas, tas yung pag umiyak ang pangit. Si Jun Sabayton? Hindi si Jun eh. Sino? Yung... Empoy? Hindi si Empoy, yung... Si Lord. Hindi si Hindi Lord. naman yung komedyante. Si Lord satire, more on satire kasi. Hindi siya komedyante na katulad nila, nila Ramon. Journalist yung trabaho. Yung humor niya, nilalabas niya sa journalism niya. Naalala ko nga yan noon, si Lord De Vera. Nilagay siya sa morning show ng TV5 noon. Meron silang mga showbiz news na yung mga kasama niya nagdi-discuss ng showbiz news. Si Lord nakaganyan lang siya sa gilid. Alam mo, out of place kasi hindi niya naman forte yun. Hindi kasi kapag nagsalita siya tungkol doon, malamang sa malamang decades. Roast yun yung mangyayari. Parang alam mo, wala siyang kapaki-paki sa nangyayari. Ayun. Ayun na. Haba na naman tayo. Haba na naman, di ba? Hanggang sa susunod muli. Mga pumpkins. Thank you. Sana kahit walang katapik-tapik tong episode ngayon, nag-enjoy pa rin kayo. Kwentuhan lang naman. At na-miss namin kayo at na-miss din namin ng isa't isa. Totoo yun. Yun.
Puro busog kami ngayon, medyo inaantok din. Oo. Salamat nga pala sa libreng ramen kanina. Thank you po sa sponsor namin. Si attorney nga po pala. Ay, ang pagtinaw doon. May Oo nga pala, si Rapi. Tito Rapi. Oo, sponsored. Rapi, attorney, and Rapi. 40-60 sila yata eh. Happy Metal Project. Sa intro, attorney lang. Tito Rapi. Oo. Hindi pogi, pero suplado. Tama. Hindi pogi pero mamaya lagay mo. Sino ba si Tito Rapi? Alam mo yung alam mo yung diagram na suplato tas pogi mo ganun eh. 45 degrees. Kung pogi, si pero Ramon suplado. mahilig sa mamon, si Rapi mahilig sa Yun. Idin yung ending. Buiset. at hanggang sa muli. Paalam! Makapagbanyo. Sige lang.